May dalawang bagay na hindi dapat pinagsasabay, ang manghingi ng tulong at ang magbigay ng kapalit. Sa baryo namin sa Laguna, may isang lumang puno ng akasya sa gitna ng palayan. Hindi siya pinutol, hindi nilalapitan at lalong hindi na ginagalaw. Sabi ng matatanda, hindi raw yun basta puno, tirahan daw yun ng diwata. At kapag may problema ka, may sakit ka, problema sa pera, pag-ibig, pwede kang humingi. Pero may kapalit. Laging may kapalit. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa dumating si Mara. Si Mara ay pinsan ko. Lumipat sa amin matapos mamatay ang nanay niya. Tahimik siya at mabait. Lagi lang siyang nasa kwarto o naglalakad sa palayan. Isang araw, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng puno. Nakatingin. Hindi gumagalaw. "Mara?" Tawag ko. Hindi siya sumagot. Lumapit ako. Pero bago pa ako makalapit ng tuluyan, bigla siya nagsalita. Mahina. "May nakikita ka ba?" Tumigil ako. "Wala." Ngumiti siya. Pero hindi normal yung ngiti niya. Sayang. Simula noon, madalas na siyang nandoon. Tuwing dapit hapon, tuwing halos wala ng tao, at papalubog na ang araw. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos. Galing sa labas, sumilip ako sa bintana at nakita ko doon si Mara. Naglalakad-lakad siya papunta sa puno. Sinundan ko siya. Tahimik. Dahan-dahan. Pagdating ko may narinig ako. Boses. Hindi kay Mara. Anong kapalit? Nanigas ako. May kausap siya. Pero wala akong nakikitang iba. Sumagot si Mara. "Basta mawala na sila. Sigurado ka?" Tumango siya. Biglang lumamig ang hangin. Yung dahon ng punong akasya, sabay-sabay na gumalaw. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa sanga. Maputi. Mahaba ang buhok. At sobrang ganda. Hindi normal. Hindi tao. At ngumiti siya. Tumingin ng diretso sa akin. May nakakita. Napatras ako. Hindi ko alam kung paano niya ako nakita. Tumayo siya sa sanga. Hindi siya bumaba. Bumaba ang sanga papunta sa kanya. Parang sumusunod sa kanya ang puno ng akasya. "Dalawa na kayo," sabi niya. Hinawakan ni Mara ang kamay ko. "Nangako ka," bulong niya. "Ano?" "Huwag kang magsasalita." Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Ngumiti ang babae. "Huli ka na." Parang may pumikit sa mundo. At may narinig akong isa pang tunog. Hindi ito galing sa puno. Galing ito sa likod ko. Paglingon ko, may isa pa. Hindi siya maganda. Hindi siya maputi. Hindi siya normal. Payat. Mahaba ang braso. At ang bibig niya, hiniwa pababa. Aswang. Nakatitig siya sa amin. Ngumiti at nagsalita. "Hindi sa'yo to." Sumagot ang diwata. "Lahat ng humihingi
ay sa akin. Pero lahat ng kumakain, sa akin pupunta. Tahimik, pero ramdam ko, hindi sila magkaibigan. Hati ang hangin, hati ang lupa. Parang may dalawang mundo na nagsasalpukan sa harap namin. At ano ang kapalit? Tanong ng aswang. Sumagot ang diwata. Siya. Napatingin ako kay Mara. Hindi siya natatakot. Nakangiti pa siya. Ayos lang, sabi niya. Hindi! Sigaw ko. Pero huli na. Biglang humaba ang mga ugat ng puno. Parang buhay. Binalot nito si Mara. Hinila pataas. Sumigaw ako. Hinawakan ko si Mara. Pero malamig na ang kamay niya. At habang inaakyat siya sa puno, nakatingin siya sa akin. Mas tahimik na dun, bulong niya. Nawala na siya sa mga dahon. Tahimik na ang lugar. Tahimik na ang kapaligiran. Akala ko, tapos na, pero hindi pa pala. Yung aswang lumapit sa akin. Hindi kanya binigay. Bakit? Tanong ko habang ako ay nanginginig. Ngumiti siya. May natira pa. Lumapit siya sa tenga ko. Utang. Pagmulat ko, nasa kama na ako. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa narinig ko. Sa bubong. At sa labas ng bintana, may puno. Hindi na akasya. Pero may anino. Isang babae. Maganda. Nakangiti. At sa ilalim niya, may isa pa. Payat. Mahaba ang bibig. Pareho silang nakatingin sa akin. Parehong naghihintay. At mula noon, may naririnig na ako palaging bulong tuwing gabi. At minsan, sumasagot ako. Kasi alam ko na, kahit hindi ka humiling, kapag napili ka na nila, may kukunin pa rin sila. At kapag dumating ang panahon na yon, hindi ka napipili kung sino sa kanila dahil pareho na silang may karapatan sa'yo. Ang diwata at ang aswang.